Nako po, dito po, pinainan ni Senator Cayetano itong si Juan Bul at si Pinky dahil si Pia Cayetano po ginawang BRC chairman na ngayon, no? Siya na po ang Blue Ribbon chairman. At dito po, tinukso po ng marami si Pia Cayetano dahil sa pagkanyang pag-iyak, no? Isipin mo yan, ha? Talagang tinutokso nila, talagang inaasabataan niya pang Pamas Award daw yung iyak ni Pia Cayetano, nag-iiyak-iyakan lang daw, sinasadya, drama daw. Drama? Ang hirap umiyak pag hindi ka artista. Ang hirap umiyak kapag nagpapanggap ka at wala kang karanasan sa pag-iyak. Maliban na lang kung talaga nakakaiyak yung sitwasyon na yun. Scripted? Ang hirap. Tanungin mo, yan ang sinasabi ko sa inyo. Kapapanood nyo siguro ng mga anime o cartoon habang nanonood yung mga pamangkin nyo. Di ba? Huwag ganon. Yung pag yung pamangkin mo nanonood ng mga anime, magbasa-basa ka ng mga Biblia. 'Di ba? Para naman yung neuron sa utak natin magkaroon ng karunungan, 'di ba? Dito kasi umiyak po si Pia Cayetano dahil niya sa nangyari sa Senate hearing, ha? Dito talagang si Risa pahiya dito. Talagang paluluhod niya dito si Virus. Hindi. Figure of speech lang tayo dito, syempre. Ngayon, eto po tinalaga, bakit nasabi ko kumagat sa pain sila Juan Bul, ha? Bakit? Kasi simple lang yan eh. Ganito lang yan. Sabi ko nga, di ba natalakay natin, sabi ni Harry Roque din, at sabi din ni, hindi rin sinabi ni Cayetano. Actually, si Harry Roque lang sasabi. Anong sabi ni Harry Roque? Hindi pwedeng italaga si Rodante Marcoleta ang Blue Ribbon hanggat maaari. Pwedeng si katayuan ni Pia. Dahil, pag si Rodante Marcoleta, talagang may masasagasaan, lahat masasagasaan. Pero, pag si Senator Dante Marcoleta, baka may lumipat sa kanila. Meron kasi ayoko banggit ng senador, ayoko pero hindi mga bilyar yon, wala sa mga babaeng senador. May lalaking senador na maaari lumipat, natatakot. Ayoko na banggit yung pangalan. Na maaari lang, tsorya, na maaari lumipat sa minority at si Juan Bul ulit gawin Senate President. Pag naging Senate President si Juan Bul, wala nang may impeach na si Sara at higit sa lahat, hindi na may imbestigahan naman ang flood control issue. No? Dito pinakamasama mangyayari, may impeach si Sara, hindi ba may imbestigahan ng flood control issue. Ito kasi sitwasyon ngayon, na majority ngayon, ang Senate President si Peter Cayetano, at least dito may laban-laban. Ma-impeachment si Sara Duterte, at least yung flood control, makikita natin. Mareresolve natin. Doon man lang, yung taong bayan, okay na, makwits na man lang. O sige, si Sara, makonvict talaga, mawala sa pagka-vice president, at least man lang itong flood control, managot ang big fish o yung mastermind. Kaso, mangyayari, papalitan nila. Kaya si Senator Marcoleta, hindi muna pwedeng ilagay sa Blue Ribbon kasi baka may umalis dyan kaya dito kay Pia muna. Pero huwag kayong mag-alala, may surprise sa susunod na araw o mga araw na linggo. Di ba? Matalino si Cayetano at si Marcoleta. Yeah? Sabi nila, ito daw, ob-ob. Hindi ako naniniwala. Kung ob-ob yan, ba't napalitan kayo? Bakit nanggagalaiti kayo? Iyak na naman daw mga DDS. Paano iyak mga DDS? Si Cayetano ang, ngayon, ang matanda mo, Vice President ni PRR dito, nung tumakbo ng 2022. Si Alan Cayetano, Maki Duterte rin yan, di ba? Lalo si Marcoleta, di ba? Isa sa mga nagdahilan, nanalo dahil kay PRRD, pinurumot ni PRRD. Ito, dako na tayo dito sa atin, no? Dito po, tinalaga po dito ito, pagkatapos ng iyakan to, dito, niyakap ni Camille Villar at dinamayan ni Ligarda. Sa tingin nyo, makukuha nyo pa to? Hindi na. Wala na maghuhudas dito. Maliban na lang isang senador o dalawang senador na tinutukoy ko na tinatakot nila ng sobra. Ikukulong daw, kesyo ganto, di ba? Kaya pinainan muna si Juan Bul. Si Pia Cayetano muna ang Blue Ribbon. At si Pinky naman, natataranta na, napapraning na malamang si Pinky. Dahil bagong chairman ng BRC si Pia. Kasi syempre, alam nyo na, pag si Pia ang magiging, magiging utak ng Cayetano din yan. Di ba? Mapaparanoid sila dyan. Malamang yan. Dito po, marami nagko-comment, pang Pamas Award daw yung, pang Pamas Award pa, ay para sa, yan ang hirap sa kanila. Ang realidad ang iniisip nila. Sa experience na lang, sa bagay, sabi ko nga, kung nakikinood ka lagi sa pamangkin mo ng mga cartoons na pinapanood niya, hindi ka talaga matututo araw-araw. Yung tipong nasa loob ka ng bahay, wala ka nang ginagawa, wala ka nang trabaho minsan, nanonood ka pa, nakikinood ka pa sa pamangkin mo, na habang nanonood ng mga cartoons.
wala kang magagawa, wala ka talaga may isip na tama nun. Pero kung habang tayo, katulad ko, kamukha ko, kung kamukha ko, nagpapayo lagi, lesson learned, nagbibigay ng mga magaganda at masustansyang pag-uusap, at pinapayuhan kayo magbasa ng Biblia at mga encyclopedia at iba pang history, tatalino kahit magkakaroon kayo ng kaalaman. No? Pasensya nyo na po yung mga nagaganyan. Hindi nila alam kasi ang pag-iyak. Dalawa lang yan. No? Hindi nila maunawa kung ba't naiyak ang isang tao kasi hindi pa nila naranasan kung ano yun. Hindi nila naranasan na umiyak sa ganung kalagayan. Naranasan siguro nila umiyak, nasaktan sila ng jowa nila o may nawala isa sa mga pamilya nila. Doon lang sila iiyak. Hindi nila alam ang pag-iyak minsan yung mga nangyayari ngayon. Wala sila noon siguro, wala sila noon kasi kung nagkaroon sila sa buhay nila isang beses man lang na umiyak sila dahil sa isang pangyayari, mauunawaan nila si Pia kung ba't umiyak, no? Na nagbaretratan doon, mahalaga buhay mo, Pia Cayetano ka. Hindi lang sa pagiging senador. Yung mga pink lawa nagsusulong, mahal namin ang Pilipinas, mahal namin ang mga tao, ayaw namin gurgurin ng mga Duterte, bakit libo-libo? Yung si Junel, nagsasabi, mahal namin Pilipino, hindi papayag, libo-libo, ginurgur ni Duterte. Tapos sa Senado, na may mangyayaring gurguran, hindi kayo pumapalag, ni kamusta, wala kayo. Hindi kayo concern sa tao. Concern kayo doon sa galit nyo sa mga DDS, sa mga Duterte. Tama? Hindi lahat ng pinklawan, ha? Okay, ito na. Ito, katibayan. Itinalaga si Pia Cayetano bilang bagong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, Accountability and Public Officer Investigation. Yari na. Dahil ito, abogado rin to. Mas naiintindihan din ito at matagal na abogado to. Kaya mas maintindihan niya kung sino dapat imbestigahan. Pasensya na kayo. Panalo mga DDS ngayon. Hindi ako DDS. Ang DDS na die-hard supporter ni Pangulong Duterte. Hindi ako DDS. DDS ka rin muting kalaman. Alamin niyo muna ako nominee ng DDS, ha? Hindi ako DDS kasi die-hard supporter yun eh. Ako, hindi ako magpapaka-die-hard kay Duterte. Sino ba si Duterte? Ba't ako magpapaka-die-hard sa kanya? Humahanga lang ako sa ibang gawa niya. Pero sasabihin mo, diehard ako sa kanya? Hindi. Anytime kaya ko siyang iwanan. Di ba? No, bakit ko iwanan? Para sa taong bayan kasi. Kaya ako siya nagustuhan kasi may mga bagay siya na ginawa para sa taong bayan na nagustuhan ko kasi sa taong bayan siya. Gets nyo? Ganun kasimple yon. Ito na. Dito tayo kay Risa. Nasimulan Asa na? Dito tayo kay Risa kung saan paigatin to dalawa, sagutan ng dalawa. Nasimula nung Lunes. Hindi naman sagutan eh. Sabi kasi niya para wala nangyari. Doon napaiyak si Pia, no? Ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari. Na para bang hindi nabastos ang ating institusyon. Tingnan mo kasi may nagpa-picture pa, may nag-live sa Facebook. Ba't nagla-live? Bakit? Nasa ba tayong panahon ngayon? Nasa 2026 tayo kung saan, nasa modern times tayo kung saan laganap ang social media. Wala kang ibang kaparaanan sa araw na yun. Ano, kukontak ka? Ilo, tulungan niyo kami. Magla-live ka para mas marami makakita. At para ma-aware lahat ng buong Pilipinas. Nagbablog daw habang kung nagpuputo ka, ba't nakapag-live? Ba't daw nakapag-live habang nagpuputo ka? Tanungin mo yung media, habang nabagyo, habang nagkakagulo, ba't nagmi-media pa sila? May nagputo ka na, may nagmi-media pa rin, nakakuha ng pa. Tanong mo rin sa kanila kung bakit ganun. Yun din sagot ko sa sabi niya sa senador. Ang ating mga empleyado. Pasensya na kaya, ulitin ko hindi ako galit, wala akong nagbabanta o wala. Style natin to para maging gising lagi ang utak natin sa pakikinig. At ang mga Pilipino. Kaya para sabihin nyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. And as I said, 2 pintuan ang nagpo-protect sa atin sa putukan. Pero yung media, yung Senate staff, yung hindi naman makauwi dahil sila ang security, sila ang elevator, women and boys natin, nandoon po sila. So dear colleagues, napakarami nang nangyari. And one more thing, wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Hindi na masakit daw nangamusta. So kamusta na? Bakit? Anong paniniwala nyo scripted kaya wala nangamusta? Ba't wala nangamusta sa inyo? Dahil galit kayo? Habuti niya sa inyo, ganun ba? Ba't wala nangamusta? Ang ordinaryong tao, nasa katinuan ng pag-iisip at walang sama ng loob. Pag may nangyari dun sa isang kakolig mo, magkangamusta ka, kamusta kayo dyan, okay lang ba kayo? Anong magagawa ko? Okay ka lang ba? Sir? Boss? Ilan ba? Kung ba ipakisama ka? Walang ganun eh.
Walang ganun eh. Bakit walang ganun? Di ba? Nakapagtataka. Yan yung mga nagsasabi na mahal nila taong bayan, ha? Yan yun. Sila yung nagsasabi na mahal nila ang taong bayan pagdating sa China. Sila yung nagsasabi, mahal nila taong bayan pagdating sa korupsyon. Yan yun, pero hindi nila maimbestigahan yung korupsyon sa flood control, hindi nila mapigilan yung banyaga sa dahig, no? At ito pa nangyayari. Di ba? Mr. President, I rise on a matter of personal and collective privilege. Mr. President, halos isang linggo na matapos ang habulan at barilan dito sa Senado. Sige, halos sa linggo Sa na. loob-loob ko, hindi ako mapanatag na simula nung Lunes, Okay. ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari. Na para Sino para wala nangyari? Sa majority o minority? Sino para wala nangyari? Yung mga hindi nangamusta? Na hindi pumunta? Sino para wala nangyari, ma'am? Sino, ma'am? Kayo ba o sila? Sino tinutukoy mo? Kasi siya sabi mo parang walang nangyari. Para lumalapat yata sa kagrupo nyo na minority. Kasi hindi niya kayo nangamusta eh. Di para wala nangyari para sa inyo. Kasi kung para sa side ng mga majority, kala Marcoleta at kala Joel, kala Cayetano at kala Camille Villar, may nangyari talaga. Actually, may nangyari, si Marcoleta nagalit. Si Cayetano pumalag. Nakipaglaban ngayon sa hamunan ngayon sa MBN ngayon. Nagkakaroon ng discussion sila ngayon. Di ba? Pumunta pa doon si talagang nagkaproblema. At si Villar, ganun din, nagsalita na rin. Isabi, para talaga may nangyari. Ewan ko, bakit mo po sinasabi na para wala nangyari? Hindi ko alam kung kayo mo nilalapat yan. Sa tingin ko, nalalapat yan sa inyo. Kusang lumalapat sa inyo yung sinasabi niyo po. Pasensya na po kayo kasi yun nakikita ko eh. bang hindi nabastos ang ating institusyon, ang ating mga empleyado, at ang mga Pilipino. Hindi maliit na bagay ang nangyari dito. At lalong hindi dapat inaasa sa mga Facebook Live, press conferences, at media interviews. Ma'am, damdamin nila yun, ma'am. Kahit may ma'am, wag mong yung pamantayan mo sa gusto mo mangyari sa kanila. Ma'am, pamantayan mo yan na hindi dapat mag-Facebook. Saan mo nakuha yan? Asan dictionary mo kinuha yan? Sa medical result mo kinuha yan na bawal mag-Facebook Live? Saan mo nakuha yan? Ma'am, sa'yo lang yan, ma'am. Sa'yo lang yan. Ang pagtatahi-tahi ng mga pangyayari. Ganito na ba talaga kababa ang inabot ng ating politika sa Pilipinas? Opo, ma'am. Opo, ma'am. Ganito na, ma'am. Bakit? Doon pa lang po sa inyo mag-iimbestiga, ma'am, na alam nyo may korupsyon. Ma'am, dapat doon mo pa lang sinasabi yan. Doon mo pa lang sinasabi, dapat doon nyo pa lang sinabi sa una pa lang na ganito ba kababa ang politika sa ating Pilipinas? Dapat doon pa lang sa hindi nag-iimbestiga si Pinky. Ba't kayo sasalita? Ma'am, ito nangyaring gulo, by physical to. Ma'am, nakita mo may barilan, may putukan, may mga media, may nakulong na senador, by physical to. Yung sinasabi namin, ma'am, by emotional, ganyan, etc., yun yung flood control issue. Dapat sinasabi mo yan sa flood control issue, ma'am. Hindi ngayon. At hindi lang ngayon. Sabihin mo rin noon pa. Ito na ba tayo, Mr. President? Tuluyan na bang nilihis ng politika ang ating mga pamantayan sa pakikipagkapwa? The situation stooped so low that here, in and around these same august halls, may pwedeng magkasa ng baril sa harap ng mga sibilyan. Ma'am, sino ba magkakasa ng baril, ma'am? Sino ba? Parehas naman. Sergeant of Arms, pati yung isang ahensya. Parehas yung paputok, ma'am. Dear colleagues, kahit kailan, hindi yan nangyari sa Pilipinas. Kahit panahon Pati yung flood control, ma'am, hindi rin nangyari sa Pilipinas. Pero tahimik kaya kayo. kudeta, not even during the darkest days of martial law did gunfire erupt within our halls. So, whether we stand in the minority or in the majority, the Senate as an institution has sustained a profound injury to its dignity, credibility, and moral authority before the Filipino people. And this frustrates me every day since when... Ikaw pa, ma'am, na prostrate? Hindi naman kasama doon. Imbis na yung mga doon, dapat ma-prostrate ma-stress Bakit ikaw na-stress? Ma'am, parang hindi naman yata bagay. Ma'am naman, huwag naman, ma'am, ganyan. Para kami napaplastikan sa inyo, ma'am, eh. Huwag naman ganyan. Day. Including in the context of initial findings from the investigation
conducted by the Department of Justice, the Department of the Interior and Local Government, and the Philippine National Police, beginning to reveal various points. Patuloy pa rin ang investigasyon, Mr. President, Mm. at dapat lang. But still, this needs to be said. Kapag may nagpaputok ng baril, right here in the people's house, kapag naghasik ka ng takot sa mga empleyado, sa media, Mm. sa security personnel, Tama siya sabi niya, tama yan ha. Pabor ako sa kanya. Pabor ako sa sabi niya ngayon. Sa puntong yan, pabor ako sa kanya. at sa mga sibilyan, kapag may na-trauma Tama. dahil sa karahasan, Tama, yung mga senador yung iba dyan, na trauma. Si Marcoleta, hindi. Sanay sa digmaan yan eh. at umuuwing nanginginig at Mm. hindi mapakali sa sariling bahay. Ma'am, yan sinasabi mo, ma'am, nanginginig. Hindi natin alam kung meron. Ano lang yan, theoretically mo lang yan. May nanginginig. Pinagpapalagay mo lang yan may nanginginig. Baka wala naman. Diba? Pero actually, meron yan. Pero hindi ganun na nanginginig hanggang ngayon. Nanginginig talaga. Hindi, ma'am. Lampas na ito sa isu ng pamumulitika. Ah, Pambabastos na yan at pang-aabuso sa lahat-lahat ng ipinagkatiwala sa sino sinisisi mo, ma'am? Senado bilang mga lingkod bayan. As we all know, democracy has always made room for disagreement. But, dear colleagues, Mm. hindi na ito political disagreement. Hindi na ito issue ng kampihan. What should trouble us is the manner by which this agreement is being settled. Bakit gano'n, no? Sila nagsalita, sila wala doon, no? Parang ano, no? Parang sila pa yung galit. Sila yung wala doon, no? Parang hindi bagay, no? Parang dating sa amin plastic. Totoo lang. Di ba? Kasi wala sila doon eh. Actually, pwede ka magsata ng ganyan, pero hindi ganun katibigat. Di ba? Which reflects a broader national discourse that has become more coarse and unforgiving. When aggression is normalized and humiliation is treated as political currency. We cannot have a culture that proudly treats fellow Filipinos as enemies to be defeated, all in the name of clout. Yung mga pagbabanta, pambibintang, pananakit ng damdamin, hindi yan ang dapat ginagawang sukatan Tama, ng tama. tapang. Tama yan. Tama yung sinabi ni Risa. Tama yan, ha? Correct yan. Kahit magkakatunggali sa politika, Mm. hindi tayo dapat ganyan sa isa't isa, Mm. lalo na dito sa Senado. Mm. Hindi ito tahanan ng ganyang kababang uri ng politika. Tama. Pero tanong ko sa iyo, ma'am, bakit isa ka sa mga gustong ipasuko si Bacolod de la Rosa? Nasabi mo sa batas? Kasi ma'am, pag sinabi mo, ma'am, sa Pilipinas, ginagalang mo ang Senate, ginagalang mo ang sambayan ng Pilipino. Kung ginagalang mo ang sambayan ng Pilipino, ma'am, mas ginagalang mo ang lahing ito at ang soberanya natin. So pag ginagalang mo soberanya natin, ma'am, hindi ka gagawa ng kahit anumang kadahilanan, na kahit anumang pagsuko sa ibang lahi, ma'am. Kahit may batas pa dito sa Pilipinas yan, ma'am. Tututol ka. Kung talaga, ma'am, ha, kung talagang siyasabi nyo, totoo yan, siyasabi nyo. Magkukung. If. Ngayon, higit sa kailanman, dapat manaig ang ating pagka-Pilipino. Ayun, pagka-Pilipino, mabigat yung sinabi mo, tama. Ang galing ni Ma'am Risa. Magaling po kayo, hanga ko siya sa pagka-Pilipino. Pero, pag sinabing pagka-Pilipino, andyan lahat ng kalahi natin, yung soberanya natin, iingatan natin. Hindi lang WPS, hindi lang Pag-asa Island, hindi lang mga Isla Scarborough, pati mismo yung tao na nabubuhay sa Pilipinas at itong lahi natin, hindi natin pwedeng isuko kung kayo naman banyaga. Tama, mali, ma'am? Sagot ho kayo. Kasi hindi nyo pwede sabihin pagka-Pilipino, ma'am, pag sinabi nyo, yung isang tao, susuko nyo sa ibang lahi. Walang reservasyon yun. Pag sinabi mo, mahal ko, Pilipino, walang exempted yun. Hindi. Exempted anya. Iba yung sa dahig. Ipapahuli talaga si Bato. Hindi mo talaga mahal ang Pilipino. Si Bato kasi Pilipino eh. I refuse to believe na tayo mga Pilipino ay mga bulag na sumusunod sa sino mang politiko. I refuse to believe na wala nang natitirang malasakit, hiya o pagmamahal sa bayan. Kasi ang mga krisis, Ano ang hirap sa kanila, no, pag pinklawan, no, binabasa nila, no? May babasa sila, no?
Bakit ka nagbabasa, ma'am? Damdamin niyo, babasahin niyo. Bakit? Ako, pag nagseta ko yan, hindi babasahin yan. Si Senator Marcolita, nakita mo ba? Nagbabasa si Senator Marcolita kung pag-uusapan patungkol sa Pilipinas, yung mga batas-batas, ganyan-ganyan. Pero yung salitaan lang, hindi nagbabasa si Senator Marcolita, damdamin niya. Kaya talaga paniniwalaan siya. Ba't ewan ko binabasa mo yan, ma'am? Malay ba namin kung pinagtulong-tulungan yung sulat yan? Malay ba namin pinag-isipan mo maigi para mas maganda sa pandinig namin? Hindi ba? Di ba? Sana, ma'am, sa susunod, ma'am, para maramdaman namin puso mo, ma'am, kailangan ko ano yung makikita mo, damdamin mo ngayon, bigkasin mo, ma'am. Kasi mas mararamdaman namin, ma'am, ang tao na may budhiyan, ang tao ginawa ng Diyos siyang perfect. Tandaan nyo. Ang tao kahit hindi magsalita, yung bulag niya wala na nakakita, alam niya pag may mahal siya ng katabi niya eh. Alam niya, naramdaman niya kung may pag-ibig sa kanya eh. Alam niya, kasi may pakiramdam, ma'am, na hindi mapaliwanag. Yun yung gusto namin makita sa iyo, ma'am. Na matagalan namin hindi maramdaman sa iyo, ma'am. Yun lang yun. Ang mga sako na, hindi yan nagtatanong kung sinong kakampi mo sa politika. Lahat tayo tinatamaan. Tama, ang galing nito. Galing. At lahat tayo may responsibilidad. Tama, usay. At tayo mismo, dito sa Senado, kaya nating magkasundo. Tama, ang galing. In fact, all of the laws I myself have championed could not have passed without the support of those from across the political aisle. Tama. Pero tanong ko sa iyo, ma'am, ba't di kayo nangamusta yung araw ng putukan sa Senado? Sabi ni Pia, wala daw umusta. And I refuse to believe that this institution that has crafted laws for the most marginalized, that has conducted crucial investigations, that have moved the needle at various political junctures, is beyond repair or redemption. Let us remember, Mr. President, that we have a bicameral legislature with a Senate elected at large, precisely to have a body that can rise above parochial concerns and craft a vision for the entire nation. At kaya kong sabihin ng buong puso that this Senate has at Ma'am, kung buong puso ba sasabihin, ba't mo binabasa? Ma'am, pag sinabing puso, ma'am, tandaan nyo, ma'am, kahit nakapikit ang tao, naka-impenya, ma'am, nagsasalita ang puso, ma'am. Gusto, ma'am, turuan ko kayo paano magsalita ang puso? Kahit hindi nakikita at hindi binabasa, ma'am. Gusto niyo, ma'am, turuan ko kayo paano? Paano nagsasalita ang puso? Turuan ko kayo, ma'am. Ma'am, nararamdaman, ma'am. Nararamdaman, ma'am. Kaya ngayon pag-ibig, ba't mo ako mahal? Hindi ko alam, ba't kita mahal eh. Hindi ko ma-explain. Kasi, ma'am, nararamdaman, ma'am. Kaya yung pusong sinasabi mo ngayon, binabasa mo. Paano namin mararamdaman, ma'am? Narinig lang namin, ma'am. Baka bukas pwede lumabas sa kabilang tenga namin. Nakita lang namin, ma'am. Baka bukas pagbulat namin, hinakalimutan na namin sinasabi mo. Maganda, ma'am, naramdaman ng puso namin. Ma'am, kahit ano man nasang kami, tumagos sa puso namin yung sinasabi ng sino man dyan. Pero ma'am, ba't mo binabasa? At di namin maramdaman tuloy. Pasensya na kayo, ma'am, ha? Pasensya na kayo. it's best shown that disagreement does not destroy our common duty. We have passed laws across party lines. That is why we cannot act as though nothing happened last week. Alam natin ang tama at mali. Alam natin kapag sumosobra na. And this is what our country needs from us now. For the Senate, in this difficult hour, to reflect the best of our people. May we prove worthy of the trust that our people have placed in us. Marami pong salamat sa inyo at sa lahat, Mr. President. Yun lang hindi nakasulat, yung maraming salamat po sa inyo. Mr. Baka nakasulat pa nga yun eh. President, I also will not interpolate or make my own privileged speech today as requested by the Senate President. Kaya sino makapagsasabi na iiyak si drama yan si Pia? Ang hirap pag drama. Na-drama ka pwede, mag-i-eksena ka, pero iiyak ka, ang hirap. Hindi ka artista para gawin mo yan, magagawa mo yan. Ibig sabihin, umiyak talaga siya kasi nangyari talaga yung sa 15 nung Wednesday pala. I reserve my right to make the proper interventions at the time that the Senate President and our other colleagues agree upon. But I just want to make this quick statement.
parang walang nangyari. Yan po ang statement ng ating butihing Pinalusot pa rin yan. Ano yan? Senadora Risa Hontiveros. Siguro po, para sa inyong mga wala dito, Ay, ang hirap ng kayo. Nagagulgulo. pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. At yung staff ko, 2 pintuan ang pagitan ko sa putukan. Yung staff ko na si Claire, na 20 years na sa akin, nandun siya sa labas. She has a 12-year-old son. Kinuwento niya sa akin late na tumatakbo siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Biruin mo, drama ba yan? Drama ba yan? Sige nga, drama ba yan? Sa tingin ko, kulang sa basa ng talata ng Biblia. Magsimula kayo sa magbasa. Turuan ko kayo. Magbasa kayo doon sa Mateo. Simulan nyo sa aklat ng Old New Testament. Magbasa kayo lang. Tagaan nyo lang. Mauunawaan nyo yung sinasabi ko. Mauunawaan nyo. Magbasa lang kayo ng Mateo. Yung buong libro ng Mateo lang, puro Mateo lang, tapos na, huwag na kayo magbasa gusto nyo. Mateo lang basahin nyo. No, maiintindihan nyo lahat. Kaya si Kristo, ganun nangyari. Si Kristo, yung pinako sa krus, tumingala, Ama! Ba't mo ako pinabayaan? Elowe, laba sa baktani. Sabi, ba't mo ako pinabayaan? Ano mo ginawa sa kanila ng mga lalong tinusok ng sibat sa tagiliran para malagutan ng hininga. Di ba? Sabi, hindi pa naniniwala kay Kristo talaga. Isa lang naniniwala sa kanya dun yung katabi niya pinako sa krus Di ba? Ano ibig sabihin, ba't ina-analogy ko yung kay Kristo ngayon? Biruin mo, si Kristo hindi pinaniwalaan Alam nila, drama lang ata yun. Si Kristo nagmakaawa na nga. Di ba? Kasi may mga masasamang tao, pinagtatakpan ng kasamaan minsan yung ating katalunuhan. Matalino sana ang isang tao, kaso napupuot tayo ng galit. Kaya nga sabi ng Panginoon huwag ka mapuot sa galit. Tanggalin mo, puot ng galit mo. Hindi masama magalit Ako marami ang nagagalit. Ikaan niya, nagre-review niya, pero ang sama-sama nagagalit. Hindi masama magalit. Ang masama, magtanim ng galit. Para sabihin nyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. And as I said, 2 pintuan ang nagpo-protect sa akin sa putukan. Pero yung media, yung Senate staff, yung hindi naman makauwi dahil sila ang security, sila ang elevator, women and boys natin, nandoon po sila. So dear colleagues, napakarami nang nangyari. And one more thing, wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Agree mo? Wala na. Ang haba-haba ng speech nito ni Virus wala pala nangamusta. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, kamusta na kayo dyan? Napakasakit mo sa akin. Sobrang sakit. Ang hirap niya ganyan. Hindi kaya, kahit na natural na artista, hindi kayang gawin yan Kahit si Jillian Ward niya, nahihirapan niya sa ganyang acting Sabihin niyo, Pampamas Award. Diba? Ewan ko sa niya na kinuha yun. Diba? Yun lang ang masasabi. Maging makatwiran tayo, mga kababayan. Because, yes, I am very ready to share my story, to ask questions. Pero kung wala ho kayo dito, huwag niyong questionin yung mga nangyari sa mga nandito. Dahil nandito kami, kasama ng staff namin, Senate staff. You have your own story. I respect that. But please respect my own story. Thank you, Mr. President. Okay, salamat sa iyo, Ma'am Pia. Sana bawi na lang po tayo sa Blue Ribbon. Opo, ma'am, nauunawa ako, ma'am, ba't kayo naiyak, ma'am? Di talaga normal yun. Sana po, yung mga hindi makaunawa dyan, wala tayong magagawa doon. No? Timur, reliyon niya, tinitira Reliyon ni Marcoleta, reliyon ni Kibuloy, lahat binabastos nila Bibusipin mo yun. Yung isang reliyon naniniwala na may Diyos, binabastos mo. Pati niya si Auntie Claire, pati Diyos doon ni Cayetano, Lord, sipin mo yun. Diba? Ganyan na sila. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ang mga DDS naniniwala na may Diyos. Diba? Anya si PRRD minura ang Diyos. Hindi minura ng Diyos si PRRD. Iba ang Diyos minura niya. Yung Diyos siguro mo pinasampalatayanan nyo na masama. Yung Diyos na masama. Hindi Diyos ng kabutihan. Diba? Okay, maraming salamat. Hanggang dito lang po tayo. Ito ay hindi ako galit Akin lang style ko na to, technique ko to sa pamamaraan ko sa pagko-content. Isang makabuluhan na naman talakayan, isang punong-puno ng komentaryong kaalaman at karunungan. At napuno ko naman kayo ng bagong nalalaman, no? Lesson learned to at isa basta siyang pag-uusap. Ingat lagi kayo, paalam po sa inyong lahat.